Filipino 6, Milk-Based Quarter 2, ang ating paksa ay tungkol sa kayarian ng pang-uri. Layunin, nagagamit ng wasto ang kayarian ng pang-uri sa paglalarawan sa iba't ibang sitwasyon. Panuto, basahin ang teksto at magbigay ng tatlong maaaring mangyari sa binasa gamit ang dating karanasan o kaalaman. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot. Kaya pala, magdarapit hapon na ay hindi pa rin umuwi si Enan, anak na dalaga ni na Aling Dina at Mang Oscar. O ano Oscar, wala pa ba si Enan? Tanong na may pag-alala ni Aling Dina. Wala pa rin. Naku, nagdidilim na ang langit, wala pa rin siya. Sabat naman ni Mang Oscar na hindi rin mapakali. Sunduin ko na kaya? Wika nito. Oo, mabuti pa nga, pagsang-ayon naman ni Aling Dina. Sa daan, nakasalubong ni Mang Oscar si Enan. O anak, bakit ka ginabi? Tanong sa anak na umiiyak. At bakit ka umiiyak? Sunod pang tanong nito. Itay, uuwi na sa probinsya sina Ami at magulang nito. Doon na raw sila maninirahan. Nakalulungkot naman po, hindi na kami magkikita ng aking matalik na kaibigan. Sus, akala ko kung napano ka na, sabi ni Mang Oscar. Parang ayaw ko pong mapalayo sa kanya kaya di ako nakauwi agad. Dagdag pa ng anak. Ah, ganun ba? Kaya pala. Ano kaya ang maaaring susunod na mangyari? So ayon sa panuto, magbibigay kayo ng tatlong maaaring mangyari tungkol sa binasa. Ngayon naman, pagmasdan ang larawan sa sitwasyon at sumulat ng 5 pangungusap na naglalarawan tungkol sa ipinakikita ng larawan. Halimbawa, masayang mga bata habang naglalaro sa carnival. Pagmasdang mabuti ang larawan. Sa tabing dagat. Sa tabing dagat, matatanaw ang ganda ng yamang kalikasan. Kaya buong puso ang pasasalamat sa lumikha sa kanyang bukas palad na pagkakaloob ng biyaya. Sa tabing dagat, kay sarap damhin ang puting-puting buhangin, aliwin ang sarili sa magagandang tanawin. Langhapin ang sariwang hangin, tumingin sa maaliwalas na langit at sambitin ang dalangin. Maaring sabayan ng awit ang kumpas ng alon, magnilay sa kapaligirang mapayapa at mahinahon. Sa tabing dagat, mag-isip ng malaya, kamtin ang pag-asa at abutin ang mithiing ninanasa. Sagutin ang sumusunod sa iyong sagutang papel. Una, anong ang paksa ng binasang talata? Pangalawa, anong matatanaw sa tabing dagat? Pangatlo, ayon sa binasa, bakit buong pusong pasasalamat sa lumikha? Pang-apat, ilarawan ang tabing dagat ayon sa binasa. Pang-5, para sa iyo, anong ibig sabihin ng huling pangungusap? Sa tabing dagat, mag-isip ng malaya, kamtin ang pag-asa at abutin ang mithiing ninanasa. Pang-6, ano ang iyong napansin sa mga salitang naka-italiko? Pang-7, anong tawag sa mga salitang ito? Pansinin ang mga salitang ginamit sa tekstong binasa. Hanay A, ganda, sarap. B, maaliwalas, mahinahon, mapayapa, malaya. Hanay C, puting-puti. Hanay D, bukas palad, buong puso. Ang mga salita na nasa kahon kanina ay halimbawa ng pang-uri. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa pangalan o panghalip. May iba-ibang kayarian ng pang-uri. Payak, ang mga salitang ito ay binubuo lamang ng salitang ugat. Ang halimbawa ng mga salita sa hanay A, tulad ng ganda at sarap, ay nabibilang sa mga pang-uring payak. Sunod naman ay may lapi. Ang mga salitang naglalarawan na binubuo ng salitang ugat na nilagyan ng panlapi o nilapian. Ang mga salita sa hanay B
ay nabibilang sa pang-uring may lapi. Maaliwalas, mahinahon, mapayapa, malaya. Iba pang halimbawa, makatao, ang maka ay panlapi at ang tao ay salitang ugat. Masinop, ang ma ay panlapi at ang sinop ay salitang ugat. Sito ay mga pang-uring may lapi. Ikatlong kayarian ng pang-uri ay ang tinatawag na inuulit. Ang mga salitang naglalarawan na nagkaroon ng pag-uulit sa pagbaybay ay nasa anyong pang-uring inuulit. Ang halimbawa nito ay ang salita sa hanay si tulad na puting-puti. Iba pang halimbawa, malayo-layo, masayang-masaya, buti-buti, liit-liit, pantay-pantay. Sunod naman, tambalan. At ito rin ang panghuling kayarian ng pang-uri. Dalawang salitang pinagsama na may bagong kahulugan at magagamit sa paglalarawan ang pang-uring tambalan. Ang halimbawa nito ay ang mga salita sa hanay di tulad ng bukas palad at buong puso. Iba pang halimbawa ay halikudas, patay gutom, dilang anghel, buong puso, balat sibuyas. Para sa ating susunod na gawain, panuto, sumulat ng pangungusap na naglalarawan tungkol sa bawat larawan. Gamitin ng wasto ang kayarian ng pang-uri sa paglalarawan. Bilugan ang pang-uring ginamit sa pangungusap at tukuyin kung anong kayarian nito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Halimbawa, larawan ng bestida, pangungusap na naglalarawan, maganda ang bestida na binili ni nanay kay ate. Kayarian ng pang-uri na ginamit sa pangungusap ay maganda. Ito ay halimbawa ng may lapi na kayarian ng pang-uri. Ngayon, humanap ng 4 na bagay na makikita mo sa ating paligid at ilarawan ang mga ito gamit ang iba't ibang kayarian ng pang-uri. Pagtataya. Panuto, punan ng angkop na pang-uri ang patlang upang mabuo ang diwa ng bawat pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Pagkatapos ay tukuyin kung ano ang kayarian ng angkop na pang-uri at isulat ito sa patlang bago ang bawat bilang. Una, naging puwang si Lisa nang magsumikap sa kanyang trabaho at nakapagpatayo ng sariling negosyo. A. Mayaman, B. Maganda, C. Matyaga, D. Malinis. Pangalawa, puwang na ang mga alagang manok ni Mang Tonyo kaya maaari na itong ipagbili sa palengke. A. Maliit-liit, B. Malaki-laki, C. Mapapayat, D. Mapupula. Pangatlo, upang walang masayang na pagkain, nagluluto lamang sila ng puwang para sa kanila. A. Sapat, B. Kaunti, C. Kulang, D. Sobra-sobra. Pang-apat, puwang na ang alaga naming tuta kaya lalo itong nakaaaliw. A. Makulit, B. Mataba, C. Mabilis, D. Maamo. Panglima, puwang ang sapatos na nabili ko, mura na, matibay pa. A. Sulit na sulit, B. Mura, C. Mamahalin, D. Magarbo. Okay, good luck! Thank you for watching your Guide Towards Learning, Teacher Ai TV. Like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you.